Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas, bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known. Pasensya na po kayo. Maraming salamat sa ating mga musikero. Palakpakan din po natin sila. Tayo po'y babasa ng banal na kasulatan. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Joshua chapter 14. Babasahin po natin ang verses 6 to 15. Sa ating pong mga Biblia, sa pew, nasa page 228 po siya. Joshua chapter 14, verses 6 to 15, page 228. Ito po ang banal na salita ng Diyos. Tayo po tumayo at magbigay galang sa banal na salita ng Diyos na ating ngayon babasahin. Tanggapin natin sa ating mga puso ng may pagpupuri at pagpapasalamat. Joshua chapter 14, starting in verse 6. Then the people of Judah came to Joshua at Gilgal. And Caleb the son of Jephunneh the Kenizzite said to him, "You know what the Lord said to Moses, the man of God in Kadesh Barnea, concerning you and me. I was 40 years old when Moses, the servant of the Lord, sent me from Kadesh Barnea to spy out the land. And I brought him word again as it was in my heart. But my brothers who went up with me made the heart of the people melt. Yet I wholly followed the Lord my God. And Moses swore on that day, saying, Surely the land on which your foot has trodden shall be an inheritance for you and your children forever, because you have wholly followed the Lord my God. And now, behold, the Lord has kept me alive, just as he has said, these 45 years, since the time that the Lord spoke this word to Moses, while Israel walked in the wilderness. And now, behold, I am this day 85 years old. I am still as strong today as I was in the day that Moses sent me. My strength now is as my strength was then, for war and for going and coming. So now give me this hill country of which the Lord spoke on that day. For you heard on that day how the Anakim were there, with great fortified cities. It may be that the Lord will be with me, and I shall drive them out, just as the Lord said. Then Joshua blessed him, and he gave Hebron to Caleb the son of Jephunneh for an inheritance. Therefore Hebron became the inheritance of Caleb the son of Jephunneh the Kenizzite to this day, because he wholly followed the Lord, the God of Israel. Now the name of Hebron formerly was Kiriath Arba. Arba was the greatest man among the Anakim, and the land had rest from war. Pagpalain nawa ng Panginoon ang kanyang salita. Maaari na po tayong maupo. Saglit po tayong manalangin. Panginoon, sa hapong ito, nagpapasalamat kami at kami ay malayang nakakapagtipon-tipon dito sa lugar na ito, sa iyong bahay dalanginan, upang sambahin ka sa Espiritu at sa katotohanan. At yung katotohanan na yan, Panginoon, ay nakalatag ngayon sa aming harapan upang aming basahin at aralin. Kaya, O Diyos, kayo po ang kumilos sa aming mga pag-iisip, sa aming mga puso, upang ito ay maunawaan namin at matanggap namin ng may pagpapala at pagpapasalamat sa iyo. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Mga kapatid, nasa Joshua chapter 14 na tayo sa ating serye ng mga mensahe sa aklat ng Joshua na pinamagatan nating Take Hold of What God Has Given. Ang title po ng ating mensahe sa hapong ito ay Ang Buong Pusong Pagsunod ni Caleb sa Panginoon. Ang buong pusong pagsunod ni Caleb sa Panginoon. Gusto natin itong aralin upang ating tularan at sundin. Upang makakitaan natin siya ng mga bagay na dapat nasa atin mga puso't isipan. Ang buong pusong pagsunod ni Caleb sa Panginoon. Alalahanin natin ang ilang mahalagang aral mula sa matagumpay na pananakop ng Israel na ating pinag-aralan nung huli. Una, ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Nakita natin to sa chapter 11 and 12 ng Joshua, kung saan nagwagi ang Israel dahil sa katapatan ng Diyos sa mga pangako niya sa kanila, na siya ang makikipaglaban para sa kanya, para sa kanilang bayan. Pangalawa, ang Diyos ay tapat sa kanyang pakikipaglaban. Sa lahat ng tagumpay ng Israel, malinaw na sinasabi ng Biblia na ang Diyos ang lumaban para sa kanila. At ang kalakasan ng Diyos ang kalakasan ng bansang Israel. Pangatlo, ang Diyos ay tapat sa ating pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Naging matagumpay ang Israel dahil sa Panginoon, ngunit dahil din sa matapat na pananampalataya at pagsunod ni Joshua at ng bayang Israel sa lahat ng kanyang mga iniutos sa pamamagitan ni Moses at sa pamamagitan ni Joshua. Sa araw na ito, makikita naman natin ang buong puso at tapat na pananampalataya at pagsunod ng isang ulirang mandirigma na si Caleb. Makikita natin ito sa kanyang pagtindig sa isang pangako sa nakaraan. Sa kanyang pagtangan sa mga pagpapala sa kasalukuyan. At sa kanyang pagtalo sa mga hamon ng hinaharap. So sa lahat sa atin, tayo po ay merong tinitignan na nakaraan. Lahat po tayo ay merong sinasalubong na kasalukuyan. At lahat po tayo ay makararating din sa ating hinaharap. So sa tatlong bagay na ito, sa pagtindig, sa pangako sa nakaraan, pagtangan sa mga pagpapala sa kasalukuyan, at pagtalo sa mga hapon ng hinaharap, makikita natin ang kagandahan ng buong pusong pagsunod ni Caleb sa Panginoong Diyos. So una, pagtindig sa isang pangako sa nakaraan. Buksan po ninyo muli ang inyong Biblia sa Joshua chapter 14, verses 6 to 9. Yung pong binasa natin kanina. Napapaloob po ron ang kwento na nangyari kay Joshua, kay Caleb, dito sa mga talatang ito. Kaya ko po naisip na ito ay isang pagtindig sa isang pangako sa nakaraan dahil po dun sa phrase na what the Lord said. Sabi ni Caleb kay Joshua, you know what the Lord said. Past tense po yun. What the Lord said to Moses, the man of God, in Kadesh Barnea. So, ang kanyang tinutukoy ay isang pangako na sinabi ng Panginoon kay Moses para kay Caleb. Ang sabi sa verse 6, then the people of Judah came to Joshua at Gilgal. Alam naman natin na ang headquarters ng Israel nung sila sinasakop nila ang pangakong lupa, ang kanilang headquarters ay nasa Gilgal. Doon po sila nakarating at nagsettle pagkatapos po nila tumawid sa Jordan. Pero ang sabi ng ating talata, then. So ibig sabihin may nangyari before. No?
Ang nangyari nga before ay yung account ng paghahati-hati ng lupa. So medyo tumalon tayo from chapter 12 nung ating iwanan nung last time. Ngayon po nasa chapter 14 na tayo. Tapos hindi pa verse 1, verse 6. No? Yung pong intervening na verses na yon ay tinatala lang ng aklat ni Joshua ang lahat ng paghahati ng lupain. At sa mga susunod na chapter, no, from chapter 14, 15, 16, 17, hanggang 19 actually, makikita nyo ron ang very detailed na pag-aalat ng lupa sa lahat ng tribo ng Israel. So napaka-importante na makuha natin yung konteksto. Naghahatian sila ng lupa. So, then, nung naghahatian sila ng lupa, no? Sabi kasi sa verse 1, nandun si Eleazar, yung priest, yung high priest, si Joshua, yung kanilang pinuno, and the heads of the fathers' houses of the tribes of the people of Israel. Sila po ay nagpulong-pulong at ginamit nila yung casting of lots para ma-determine yung kanilang inheritance. At hindi lang po yung casting of lots, kundi tinala nila kung gaano kalaki ang populasyon ng bawat tribo at kung sino ang malakas na army at kung sino ang mahina. So lahat po yun kinonsider nila sa kanilang pag-aalat ng land. Then, sabi ng verse 6, the people of Judah came to Joshua at Gilgal. Bakit kaya Judah ang nauna? Una sa lahat, sapagkat isa sila sa pinakamalaking tribo. Isa din sila sa pinakamalaking army. 76,000 po mga kapatid ang army ng Judah. At inilagay sila doon sa pinaka-southern border ng Israel. Yung pinaka-southern border kung saan maaari silang makipaglaban sa lahat ng maaaring lumaban sa kanila. Ang isang pinakamalaking tribo din, na nilagay din ni Joshua, binigyan ng malaking lupa, ay si Manase. Hindi ko po alam kung naisingit ng ating staff yung mapa ng Israel. Ayan po. Ayan po. Kung makikita niyo po, si Judah po nasa southern portion, si Manase ay nandito sa eastern side ng Jordan. Malaki din po silang tribo. In fact, meron pa siyang portion sa western side. Kaya po nilagay si Manase dyan sapagkat malaki silang tribo at maaari nilang i-repel ang lahat ng umatake sa Israel mula dyan sa side na yan. So, ganyan po ang pagkakahati ng lupa. Inuna po ang allotment ng Judah. At dahil isa sa pinuno at ang pinakamatanda sa Judah nung panahon na yun, tandaan nyo, dalawa lang pong nabuhay na matanda, na older than 20 years old, nung sila ay dumaan sa wilderness. Sino lang ang nag-survive? Si Caleb at si Joshua. Si Caleb po, mas bata ng kaunti kay Joshua. No? Pero si Caleb, siya po ang pinakamatanda sa tribe ng Judah. Kaya siya po ang nauna. Kasi may pangako sa kanya ang Panginoon. Sabi niya, you know that what the Lord said to Moses, the man of God, in Kadesh Barnea. Doon sa mapa na tinignan natin kanina, yung pinaka-southern tip ng Israel ay Kadesh Barnea. Doon po sila nagmula. Doon po sinabi ni Moses, doon siya nagpadala ng spies. So, sabi niya dito, I was 40 years old when Moses, the servant of the Lord, sent me from Kadesh Barnea to spy out the land. And I brought him word again as it was in my heart. So 40 po siya nung naging spiya siya. No, siya, tsaka si Joshua, kasama ng 10 ibang espiya, ay pinadala ng Panginoon. Makikita po natin yung account na yan sa Numbers 13. Kung nais nyo pong basahin, babasahin ko po ang ilang bahagi. Sa Numbers 13, nasa mga Biblia nyo po sa page 144. Numbers 13. Ang sabi sa chapter 13, the Lord spoke to Moses saying, send men to spy out the land of Canaan. So, nagpumili siya ng mga lalaki. Sa verse 6, makikita niyo po ang pangalan ni Caleb. From the tribe of Judah, Caleb, the son of Jephunneh.
Si Caleb po yun, yung ating pong pinag-uusapan ngayon. Sa verse 8, makikita niyo po ang pangalan ni Joshua. Pero ang pangalan niya doon, iba pa. Hosea from the tribe of Ephraim, Hosea, the son of Nun. Si Joshua po yun kasi later on sa verse 18, dun sa huling part ng verse 18, ang sabi, and Moses called Hosea, the son of Nun, Joshua. Pinalitan po yung pangalan niya ng kaunti ni Moses. So, dalawa po sila, 10 po sa ibang tribo, nag-espiya, bumalik po yung mga espiya, at kakaiba ang kanilang ni-report. Makikita po natin dito sa kwentong ito, na bukod tangi, ang naging katapangan ni Caleb noong pinadala siya na mag-espiya sa lupang pangako. Sila lang ni Joshua ang naghikayat sa lahat na magpatuloy dahil sa kanilang pananalig sa Diyos. Mababasa po natin yun dito sa Numbers 13. Ang sabi dito, so nag-report na ngayon yung mga spies, bumalik na sila. Pero bago ton, sabi nila, so they went up, verse 21, Numbers 13, so they went up and spied out the land from the wilderness of Zin to Rehob, near Lebo Hamath. They went up into the Negev and came to Hebron. So tandaan nyo yung Hebron. Napaka-prominent po lugar na yun. No? Kung saan nandun si Ahiman, Sheshai, and Talmai, the descendants of Anak. Tandaan nyo po yun. Masasalubong natin yun mamaya. They came to the valley of Eshcol. Anong ginawa nila doon? Kumuha ng prutas. Kaya nakita nila doon, they single branch with a single cluster of grapes and they carried it on a pole between two of them para ipakita kay Moses kung gaano ka fertile yung lupa. Pero pagdating sa verse 28, nag-iba ang kanilang tono. Ang sabi nila, verse 27. And they told him, we came to the land to which you had sent us. It flows with milk and honey. O maganda nga, Moses, ang lupang ito. And this is its fruit. Pinakita nila yung napakalaking ubas na fresh na fresh. However, the people who dwell in the land are strong and the cities are fortified and very large. Totoo naman yun. And besides, we saw the descendants of Anak. Sino kaya itong mga anak na ito? Bakit sila nakakatakot? The Amalekites dwell in the land of the Negev, the Hittites, the Jebusites, and all of the other ites. No? Yung anak po ay malalaking lalaki, malalaking tao. Yung po ang lahi ni Goliath. Si Goliath po malaki. 9 feet 6 ang sukat ng ibang komentaryo. Tapos tignan nyo Numbers 13 verse 30. But Caleb. So, alam nyo na kakaiba ang sasabihin niya kasi nauna yung salita na but Caleb quieted the people before Moses and said, matapang siya lang ang nagsalita. Let us go up at once and occupy it for we are well able to overcome it. Kaya natin to, sabi niya. Si Caleb, atapang si Caleb. Matapang siya. Then the men who had gone up with him said, we are not able to go up. Maraming nega. 10 dun sa 12 spies ay nega. Sa chapter 14, verses 6 to 8, pati na si Joshua nagsalita na. And Joshua the son of Nun and Caleb the son of Jephunneh, who were among those who had spied out the land, tore their clothes and said to all the congregation of the people of Israel, the land which we passed through to spy it out is an exceedingly good land. If the Lord delights in us, He will bring us into this land and give it to us, a land that flows with milk and honey. Only do not rebel against the Lord and do not fear the people of the land, for they are bread for us. Lalamunin lang natin sila. Ganyang katapang si Caleb at si Joshua. No? They are bread for us. Their protection is removed from them. And the Lord is with us. Do not fear them.
Ganyan po ang kanyang ginawa sa nakaraan. Nagsalita po siya, nagpakita siya ng tapang. Dahil dito, pinangakuan siya ng Diyos ng kanyang mana sa lupang pangako. Dahil, ang sabi nga dito sa verse 8 ng ating teksto, balik tayo sa Joshua chapter 14. Ang sabi sa verse 8, sabi niya, "But my brothers who went up with me made the heart of the people melt, yet I wholly followed the Lord." Yung original salita, pag translate niyo po, fulfilled. I was fulfilled by just following the Lord. Sapat na sa akin ang sumunod sa Panginoon. Puno na ang buhay ko sa pagsunod lang sa Panginoon. Wala na akong kailangang iba. Wala akong kailangan makitang ebidensya. Wala akong makitang kailangan na mirakulo. Sapat na, fulfilled ang aking pagsunod sa Kanya. Tumindig siya sa isang pangako sa nakaraan. Kaya ang sabi sa Deuteronomy 1:36, ito pong record na sinabi ni Moses. Nain siguro natin yung 35. Not one of these men, yung 10 spies, no? In fact, lahat ng henerasyon na yon, 21 years old and up. Not one. Kasama na dun sa not one, si Moses, si Aaron, at lahat ng above 21. Not one of these men of this evil generation shall see the good land that I swore to give to your father, sabi ng Diyos through Moses. Except Caleb, the son of Jephunneh. He shall see it, and to him and to his children I will give the land on which he has trodden, because he has wholly followed the Lord. Dahil puno na ang kanyang buhay sa pagsunod lang sa Panginoon. Yung po ang kanyang pagtindig. Yung po ang pangako ng Diyos sa kanya. At yun ang pinanghawakan niya. Tumindig po siya sa isang pangako sa nakaraan. Sabi sa Numbers 14:24, "My servant Caleb, because he has a different spirit and has followed me fully." Same word po. He wholly followed me. He completely followed me. "I will bring into the land into which he went, and his descendants shall possess it." So Numbers 14:30, "Not one shall come into the land where I spoke, that I would make you dwell, except Caleb the son of Jephunneh and Joshua the son of Nun." Merong pangako sa nakaraan, tumindig si Caleb sa pangakong iyon. Tayo po humaharap din at nakatanggap tayo ng pangako mula sa ating Panginoon sa nakaraan. Ang sabi niya, kung kayo'y mananalig sa akin at kayo'y aasa sa aking kaligtasan at kayo'y mananalig sa aking tinapos ng gawain sa krus, kayo ay maliligtas at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Tumindig tayo, mga kapatid, sa isang pangako sa nakaraan. Pangalawa, nakikita natin ang pagtangan ni Caleb sa mga pagpapala sa kasalukuyan. So yun po ang nakaraan. Tumindig siya sa pangako sa nakaraan. Ngayon, tumangan siya sa mga pagpapala sa kasalukuyan. Titingnan po natin yung verses 10 to 15. Dito po, makikita niyo po, sa verse 10, kaya ko po sinabing kasalukuyan, ang pinag-uusapan dito, kasi kanina sabi niya, what the Lord said, past tense. Ngayon, ang sabi niya sa verse 10, and now, o ibig sabihin present tense. And now, sabi niya. Tapos sa end ng verse 10, and now, behold. Sa beginning ng verse 10, and now, behold. So alam natin, ang kanyang tinutukoy ay ang pangkasalukuyang panahon. Anong sabi niya? And now, behold, the Lord has kept me alive, just as He said,
these 45 years, since the time that the Lord spoke this word to Moses, while Israel walked in the wilderness. And now, behold, I am this day 85 years old. I am still as strong today as I was in the day that Moses sent me. Hindi natin alam kung talagang ganun nga ang sitwasyon, pero salita po ito ng Diyos. Hindi naman nagsasabi ng kasinungalingan ang salita ng Diyos kahit na wika ng isang tao. No? And now, sabi niya, I am still as strong today as I was in the day that Moses sent me. My strength now is as my strength as then for war. Pwede pa akong maggera. Pwede pa akong makipagdigmaan. Malakas pa ako, Joshua, sabi niya. Kaya ko pa. So now, give me this hill country. Sa lumang translation sa King James, so now, give me this mountain. Sabi niya. Give me this mountain. Hindi lang ako matutuwa sa Valley of Eshcol kung saan maraming ubas. Hindi ako matutuwa na tumira sa isang kubo sa tabi ng beach para marinig ang pag-agos ng tubig sa pampang. Give me this mountain. Ano yung mountain na yun? Hebron. Give me this mountain, of which the Lord spoke on that day, for you heard on that day how the Anakim were there. Aba, loko, no? 85 na siya. Gusto niyang tirahin yung mga higante ng Anakim sa bundok ng Hebron. Ganyan katapang si Caleb. Hindi po, mga kapatid. Ganyang kalakas ang pananampalataya niya sa kalakasan ng kanyang Panginoon. Bakit ko sinasabi niyo? Tignan niyo yung sa verse 12. It may be that the Lord will be with me. Paano niya alam yon? Nag-survive siya for 45 years. No? 45 years, yung lahat ng 12 spies, puwera lang si Joshua, yung 10 namatay via a plague. So, nagpadala ng salot ang Diyos, yung 10 lang ang nagkasakit at sila ay nangamatay. Yan ang tinatawag na justice. No? Na-survive niya yun. Na-survive niya lahat ng mga panganib sa wilderness. Sa Numbers 21, nag-grumble ang mga tao ng Israel. Kulang daw ang pagkain, kulang ang tubig. Puro mana na lang ang kinakain nila. Mana araw-araw, tubig wala, mainit. Walang aircon. So alam niyo, ginawa ng Panginoon? Ay, ginapatuka sila sa ahas. Hindi ako nagbibiro. Nagpadala ng poisonous snakes ang Panginoon at sila ay nangamatay. Maraming nangamatay. Tapos itinaas ni Moses yung bronze serpent at lahat ng tumingala doon ay nabuhay. Na-survive ni Caleb yun. Na-survive niya lahat ang nangyari sa wilderness for 40 years. Ilan na sa inyo ang 40 years and below? Taas ang kamay. Ay, marami pang, sige na. Ha? Sino ang 40 years and younger? Taas ang kamay, taas para makita ko. Huwag kayong mag-alala, hindi ko kayo patatayuin. Ha? 40 years and younger. Mangunti-ngunti. No? Parang mas marami yung 41 and older. Taas ang kamay. 41 and older. Huy! Tayo pala majority dito. Para sa akin itong mensaheng ito. No? Alam nyo, tapat na pinanghawakan ni Caleb ang pangako ng Diyos sa loob ng 45 years. 85 na siya. Alam nyo, sa pamamagitan ng sinabi niya rito, alam natin kung gaano katagal yung conquest ng Promised Land. Kasi alam natin mula sa Deuteronomy 2:14, ang sabi doon,
And the time from our leaving Kadesh Barnea until we crossed the brook Zered was 38 years. Ganun sila katagal sa wilderness. So kung 40 si Caleb at 85 na siya ngayon, minus 40, 45, minus 38, 7. 7 years kung ang tagal ng conquest ng southern kingdoms at ng northern kingdoms. Hindi pala isang iglap mata. Akala natin kasi napakabilis ng pagkakasabi sa Biblia. 7 years yun, mga kapatid. Pero matyaga siya naghintay. Biniyayaan siya ng mahabang buhay at bukod tanging lakas at pananampalataya. Dahil he wholly followed the Lord, the God of Israel. Yun ang sabi sa verse 14. He wholly followed. 3 beses sinulit yun. Verse 8, verse 9, verse 14. Pagka paulit-ulit ang Biblia, ibig sabihin, importante yun. At alam nyo, hindi lang doon sinabi yun. Numbers 14:24, binasa ko kanina. But my servant Caleb, because he has a different spirit, has followed me fully. Numbers 32:12, none except Caleb, for they have wholly followed the Lord. Binasa natin kanina, Deuteronomy 1:36, pinangakuhan siya ng Diyos, because he has wholly followed the Lord. So, tumindig siya sa isang pangako sa nakaraan, ngayon tumangan siya sa mga pagpapala niya sa kasalukuyan. Malakas pa rin siya. Ngayon, hindi imposible yun, mga kapatid. 85, malakas pa rin. Marami tayong kilala na 85 na medyo meron pang kalakasan. No? Meron namang iba na medyo mahina na talaga. Ako nga, may kilala ako, 63 pa lang, mahina na eh. No? Ako po yun. Nung binasa ko po na ito, sabi ko para sa akin, Panginoon, itong mensahe na ito. Nangihina ako dahil tumatanda na ako. Sabi ni Caleb, kaya ko pang gumera. Kaya ko pa 85 na ako. Eh di lalo naman ako, 63 lang ako. Eh di batang musmus ako compared to him. Di ba? Para sa atin pala itong mensaheng ito. Mga nakatatanda kong kapatid. Ay, mga kapatid ko na nakatatanda. O, kasi ibig sabihin ng nakatatanda kong kapatid, mas matanda kayo lahat sa akin. No? So, tanganan natin ang mga pagpapala sa kasalukuyan. Kayo ba'y humihinga pa? Dumidilat pa sa umaga? Nakakatayo pa magmula sa inyong kama kahit na gaano kabagal? No? Dati po, nung bata-bata tayo, di ba? Huy, alas 7 na! Biglang tayo. Ngayon, pag ginawa ko yun, mahihilo ko. Kaya ang tayo ko po, dahan-dahan, tatagilid muna. Tapos unti-unting tatayo. Tapos pag tayo mo, pakikiramdaman mo muna kung okay ka pa. Hihinga ka ng konti. Ay, salamat Panginoon, nakakahinga pa ako. Ha? Mayroong pantibok ang puso ko, oh praise God. No? Tapos unti-unti kong ilalapat yung paa ko sa sahig. Tapos unti-unti kong iuunat para tumayo. Uy, nakatayo pa ako, praise the Lord. No? Pagpapala po yun sa kasalukuyan. Tayo po'y nakakakain ng 3 meals isang araw. Meron tayong tinitirhan siguro na tahanan. Tayo po'y may mga damit sa ating likuran. Tayo po'y may mga ginagamit na sasakyan siguro. Tanganan natin, mga kapatid, ang pagpapala sa kasalukuyan. Pangatlo, pagtalo sa mga hamon ng hinaharap. Punta tayo sa chapter 15. No? Katabi lang, same page halos dyan sa ating Bible. Chapter 15, verses 13 to 19. Yung chapter 15, inumpisahan lang nilang i-allocate yung lupa sa mga taga-Judah. No? So yung chapters 15:1 hanggang sa verse 12 ay paghahati lang ng lupa. Yung end ng chapter 14, di na natin binasa, pero ang wika lang doon, na yung lupa ng Hebron ay ibinigay una sa lahat kay Caleb bago nag-alak
ng lupa sa ibang mga pamilya ng angkan ng Juda. Inuna muna si Caleb. Bakit? Kasi tumindig siya sa isang pangako ng Diyos sa nakaraan. Tinanganan niya ang pagpapala ng Diyos sa kasalukuyan. Because he wholly followed the Lord. Pangatlo, tinalo niya ang mga hamon sa hinaharap. Bakit ko nasabi yun? Sabi ng verse 13, according to the commandment of the Lord to Joshua, he gave to Caleb, the son of Jephunneh, a portion among the people of Judah, Kiriath Arba, that is Hebron. Arba was the father of Anak. Naalala nyo kanina, binasa natin to. Ito yung mga higante. No? And Caleb drove out from there the 3 sons of Anak. Tinalo niya. 85 years old. Siyang namuno. At he drove out from there the 3 sons of Anak, Sheshai, Ahiman, and Talmai, the descendants of Anak. Binasa natin yung kanina sa Numbers 13. Yun yung kinatatakutan ng 10. Ha? Si Sheshai, si Ahiman, at si Talmai. Si Caleb, kala mo natakot siya. Hindi siya takot noon. Hindi siya takot ngayon. Ito ang hinaharap niya na hamon. Pinili niya yung hamon na ito. Pwede siya pumili ng ibang lupa, pero hindi. Ang pinili niya, yung pinakamayaman, pero yung pinakamahirap, at yung pinakamahirap ang kalaban. And he went up from there against the inhabitants of Debir. Tinalo na nila Joshua ito sa Joshua chapter 10. Now the name of Debir formerly was Kiriath Sepher. And Caleb said, whoever strikes Kiriath Sepher and captures it, to him I will give Aksa, my daughter, as wife. So ngayon, pinag-uusapan na nila yung mana ng next generation. My daughter na no? And Othniel, the son of Kenaz, the brother of Caleb, captured it. And he gave him Aksa, his daughter, as wife. Sino tong si Othniel? Bakit kaya binanggit ang pangalan niya rito? Pagdating natin sa Book of Judges, hindi ko alam kung makakarating tayo doon. Pero sa Judges chapter 1, around verse 11, ito pong portion ng scripture na ito, inulit doon. Bakit? Kasi sa Judges chapter 3, nung nagkasala ang Israel at sila'y sinakop ng ibang bansa, ang iniakyat o itinaas na judge ng Panginoon ay walang iba kundi si Othniel, the son of Kenaz, the son-in-law of Caleb. Pero maalala nyo, si Othniel, anak ni Kenaz, na brother ni Caleb. Uy! Yung anak ni Caleb, ang ibinigay niya para maging asawa. Pinsang buo. Pwede pala yun nun, ano? No? Pero ngayon, pag naisip niyo, medyo kadiri. No? Ay, pinsan ko yan. Ay, di ba? Pero noon, pinsan buo. No? At ito pa ang isang naisip ko. Kung ang lahat ng lalaki, ng generation na yon, namatay bago sila pumasok sa Promised Land, yung tatay ni Othniel, si Kenaz, na kapatid ni Caleb, ay namatay sa wilderness. Datapwat si Othniel ay kanyang inampon siguro at nag-alaga sa kanya. Sino? Si Caleb. Sino ang naging napangasawa ni Othniel? Si Aksa, anak nino? Ni Caleb. Baka nung magkakasama sila sa bahay, medyo nagkakaligawan na. Kaya naman, desidido tong si Othniel. Ako ang tatalo dyan sa Kiriath Sepher. Alam nyo, yung tapang ni Caleb, naipasa na niya sa next generation. Dahil napaka-inspiring, di ba? 85 years old, kaya ko yung Hebron, kaya ko yung Anakim.
Kuminsan sa ating buhay, nakakasalubong tayo ng mga higanting problema, lalo na sa ating buhay espiritual. Tayo siguro ay nanghihina, meron tayong problema na binabata, siguro sakit ng katawan, siguro illness, siguro kahirapan sa buhay, no? Parang gahigante ang laki. Si Caleb kaya siya matapang, hindi dahil sa taglay niyang tunay na tapang, kundi tinitignan niya yung laki ng kanyang kaaway at itatabi niya sa kanyang Diyos na ubod ng laki. So ang lahat ng kanyang kaaway, ang lahat ng kanyang sinasalubong na suliranin ay tiyak napakaliit kumpara sa kanyang Diyos. Kaya niya tinalo ang hamon ng hinaharap. Sa kanyang katandaan, nagpatuloy si Caleb sa misyon ng Diyos. Alam niyo, hindi pa nga natapos dun yung kwento eh. Kasi si Aksa, yung daughter ni Caleb, nagsalita na rin. Sabi niya sa verse 19, kasi tinanong siya ni Caleb, Aksa, ayan, may asawa ka na ngayon. Alam kong pinsan mo siya, pero pasensya ka na. Yan ang pinangako ko eh. Kung sinong mananalo sa Kiriath Sefer, siya ang mapapangasawa mo. Sabi naman ni Aksa, okay lang dad. No? Kasi sabi ni Caleb sa kanya sa verse 18, what do you want? And she said to him, give me a blessing. Since you have given me the land of the Negeb, give me also springs of water. And he gave her the upper springs and the lower springs. So talaga nakakahawa yung boldness ni Caleb. Nahawa na yung kanyang son-in-law at adopted son na si Othniel at yung daughter niya na si Aksa. Silang dalawa, mag-asawa, ang mamumuno sa Israel sa darating na panahon under the period of the judges. Kaya naman pinagpala sila ng Diyos. So sa kanyang katandaan, nagpatuloy si Caleb sa misyon ng Diyos. Naalisin ang mga bayang hinatulan na ng Diyos, yung mga Canaanites. Lalo na yung mga kinatatakutan na maanakim, na meron pang natira. No? Sabi kasi sa Joshua 11, tinalo na ni Joshua, and he cut off the Anakim from the hill country, from Hebron, from Debir, from Anab, and from all the hill country of Judah, and from all the hill country of Israel, yung mountains. Tinalo na raw niya yung Anakim. Bakit may Anakim pa dito? Kasi sa Joshua 11:22, ang sabi doon, there was none of the Anakim left in the land of the people of Israel, only in Gaza, in Gath, and in Ashdod did some remain. Yung Gaza po, yung pong naririnig nyo sa balita ngayon. Same land. The land of the Philistines. Ngayon, the land of the Palestinians. Doon po siguro nagmula yung term na Palestinian, Philistine. No? Hindi ko po alam kung tiyak. Hindi ko tiyak yun. Huwag niyong ipangangalat, no? Kasi hula ko lang po yun. No? Pero familiar po yung mga pangalan, di ba? Gath, si Goliath, is Goliath of Gath. Ashdod, naalala nyo nung tinalo si Saul ng mga Philistines at tumakas si David at kanyang na-recover ang Ark of the Covenant. Siya po ay nanirahan sa lugar na Ashdod. So hanggang sa panahon ni David, hindi pa rin nila napapalayas lahat yung mga Philistines. In fact, mga kapatid, kung technical tayo, hanggang ngayon, problema pa rin ng Israel, ang Gaza. Dahil hindi nila sinunod ang mission ng Diyos na paalisin lahat and settle the land. No? Pero kahit na gano'n, nakontrol nila ang buong lupang pangako. Kaya nasabi ni Joshua na ang lahat ng pinangako ng Diyos sa kanya ay natupad. Totoo naman yon. Pero meron pa pong mga natira. Dahil dito, naikayat niya yung anak niya, yung kanyang son-in-law, kasi yung tapang niya ay nakasandig
sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Hindi sa sarili niyang tapang. Kaya kung minsan mga kapatid, kung tayo'y nakakasalubong ng mga higante sa ating buhay pisikal, o sa ating buhay espiritual, ito po ang aking sariling personal na nakuha dito sa passage na ito na aking inaaral na ng 1 linggong mahigit. Sa aking buhay po ngayon, starting July, retired na po ako completely mula sa aking 44-year na business career. Itong buwan na to, ang unang buwan na retirado na po ako. Yung unang araw ng July, Monday, na retirado na po ako, nawindang po ako. Hindi ko alam kung ano gagawin ko. Uy, retired na ako. Ano ba ang meeting ko sa araw na ito? Wala! Wala akong meeting! Akala nyo, uy, hallelujah, wala akong meeting. Hindi po hallelujah ang naging reaksyon ko. Parang malaking higante ang nakita ko sa pagiging retirado ko. Paano na ngayon ako? Ano na ngayon ang gagawin ko? Pero alam ko naman na sa aking pagbitaw ng aking career sa corporate world, nag-uumpisa at matagal na nag-uumpisa ang aking pagpapastor na full-time sa GCF. So dapat hallelujah, di ba? Pagtingin ko, napakalaking higante ang pagpapastor. Napakaraming suliranin. Napakahirap ng trabaho. Akala po ng iba, parang madali lang naman sa'yo, Pastor BJ, maakyat ka lang dyan at kung ano-ano lang ang sinasabi mo. Hindi po. Mga ilang oras pong pag-aaral at bukod doon, lalo na yung pag-aalaga ng mga tupa ng ating flock. Yung po ang mahirap. Ang tupa po palaging sumusuway. Palaging pasaway. Doon po ako nawawalan ng tulog sa gabi. Napakahirap po pala magpastor. Gusto ko na lang bumalik sa negosyo. Mas madali po yun. Pero ngayon, nag-uumpisa ang isang malaking higante sa aking buhay. Siguro sa inyo din. Meron kayong sinasalubong siguro na sakit. Siguro cancer. Siguro diabetes. Meron po ako niyan. Siguro sakit sa puso. Nako, meron po ako niyan. Siguro mataas ang uric acid nyo at may gout kayo. Meron din ako niyan. No? At iba sa atin, alam nyo, ayaw niyong maging doktor ang aking misis kasi siya po ang doktora ng may sakit sa kidney. Meron din po ako niyan. Huwag po kayong mainggit sa akin. Sapagkat tinitignan ko yan ng mga higante sa aking buhay espiritual. Pero nais kong tularan ang halimbawa ni Caleb na siya'y tumindig sa pangako ng Diyos sa nakaraan. Sabi ng Diyos, I will never leave you nor forsake you. Hindi ko pababayaan ang iyong pangangailangan. I will give you all of your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Yun po ang pangako niya. Siya po'y tumatalikod sa pangako niya? Hindi. Nais natin na tanganan ang pagpapala natin sa kasalukuyan. Meron po akong isang napakagandang pamilya na puno ang pag-iibigan sa aming mag-anak. May 3 kong anak na napakagaganda, 2 gwapong lalaki, 1 napakagandang babae. No? Meron po akong asawa na tapat at napakabait at napakamatyaga sa kanyang pag-aalaga at lalo na sa kanyang pagpapasensya sa akin. I am 63 years old. At ang Panginoon, kailanman, hindi ako pinabayaan. Gayon din siya sa inyo, di ba? Pinabayaan na pa kayo ng ating Panginoon?
Hindi ba't lagi siyang tapat? Meron iba sa inyo, binubuno ang cancer? Isang malaking bundok na kailangan tawirin? Tingnan natin ang pagtalo sa hinaharap ni Caleb. Hinamon niya ang mga anakim, kanyang tinalo, at dahil doon yung mga susunod na henerasyon ay na-inspire sa kanyang pananampalataya at pagsunod sa Diyos. Maraming pagsubok sa buhay Kristiyano, mga kapatid. Katulad ni Caleb, tumindig tayo sa tiyak na pangakong kaligtasan ng Diyos. Tanganan natin ang kanyang mga pagpapala sa kasalukuyan at talunin natin ang mga hamon sa hinaharap. Tapat ang Diyos sa nananalig sa Kanya. Babasahin ko po ang sinabi ni Pablo sa Romans chapter 8, verses 37 to 39. Ang sabi ni Pablo ganito, sa pamamagitan ng diwang banal na nangusap sa kanyang puso. Ang sabi niya, No, in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. Mahal tayo ng Diyos. We are more than conquerors through Him who loved us. For I am sure that neither death nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. Tayo po'y tumayo. Tayo mananalangin. Panginoon, maraming salamat po sa aming nabasa sa hapong ito mula sa iyong banal na salita. Salamat po sa kagalakan, sa kaaliwan na iyong binigay. Higit sa lahat, Panginoon, sa inyong hamak na tagapagturo. Higit sa lahat, Panginoon, sa akin at 10 ng aking mga kapatid dito sa service na ito. Maraming salamat po sa katiyakan ng iyong pangako sa nakaraan, sa yaman ng inyong pagpapala sa kasalukuyan, at sa katapatan niyo sa mga hamon sa hinaharap. Salamat po, Panginoon. Kayo po ang magpala sa bawat isa sa amin, sa aming paglisan sa lugar na ito. Nawa ang pag-ibig ng Diyos, ang kagandahang loob ni Kristo Jesus, at ang gabay ng Espiritu Santo ay mapa sa atin nawa lahat, magmula ngayon at magpakailanman. Ang sabi ng lahat ay, Amen at Amen. Magandang hapon po. You've just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.